So, good morning po sa inyong lahat. Meron po tayong project ngayong araw na 'to. Konti lang naman 'to kung tutuusin, pero medyo ano lang kasi, medyo maraming kailangan gawin, okey? Yung iba, may mga newbies tayo dito, guys, may mga specific rules tayo for this tab, okey? Kasi this is a, stage 2 land cover project, okey? Yung ginawa ninyo previously is ibang project 'yun, OSD 'yun. Previously ginagawa natin yung mga grass, ang mga bare lands or what, naayos natin. Ngayon yung gagawin natin, ile-label natin lahat ng man-made features sa mapa, okay? 'Pag sinabing man-made feature, that would be road, railway, pavement, swimming pools, may mga additional lang tayo ng mga label which is patio, ano ba, sports grounds, parking lots, ayun, decks. So yun yung ile-label natin for today, okay? Pati pull out, lahat-lahat ile-label po natin. This is a stage 2 land cover project. Previously, nakapagtrabaho na yung iba dito sa inyo sa stage 1 nito, tama? Sino nakakapagtrabaho sa stage 1 ng land cover project? Siguro first quarter ng August, around that date. Okay? So ito yung ating stage 2 land cover project na gagawin. Isasend ko po dito. Anong last week ng August? Wala pa nga tayo sa last week ng August eh. Ayan yung stage 2 land cover project natin. Okay? It is based on the stage 1 project as well. So, share ko screen ko saglit. Kita ba screen ko? Or mababa, may bagal yung net ko? Okay na? Kita screen ko, guys? Yes, sir. Sige. So, land cover stage 2 project, ito yung gagawin natin ngayon. Okay? Kasi yung mapa dyan, ganito yung itsura niya, may label na sila. Okay? And for those label, not unless if may missing tayo na road, if may missing tayo na path, if may missing tayo na mga railways, etc., doon na tayo magle-label nun. Pero kung wala lang din naman, iwasan ninyo yung mag-edit ng stage 1 na attribute. Okay? Para sa mga nakakaalam kung anong gagawin sa stage 1, that would be driveway, long driveway, sidewalk, railway, road overlap, sidewalk overlap. Yan po yung mga nasa stage 1 na attribute. Okay? May mga nadagdag tayo na attribute. Actually, hindi ko na ito kayang isa-isahin kasi around 37 attributes lahat-lahat. Okay? Pero i-discuss ko lahat na makakaya kong i-discuss today. Okay? So we have a deck and concrete patio. Mamaya pag-uusapan natin yan. Focus muna tayo sa iba. Meron po tayong pavement. Okay? Standard pavement requirement. That would mean yung pavement po natin, lahat po sa mapa na sementado, na hindi ginagamit as road, hindi ginagamit as parking lot, hindi ginagamit as driveway, you have to label them as pavement. Okay? Alam niyo ba yung pavement? Guys? Yung iba may mga bago tayo dito. Okay, so ayun, yung iba alam niyo kung ano yung pavement, pero yung iba kasi may mga bago pa nga tayo dito, di ba? Usually, kapag residential houses kagaya nito, okay, residential area kagaya nito, may mga pavement yan sa likod ng bahay. Kasi yung ibang mga may-ari ng bahay, pinapasemento yung likod nila, di ba? Kagaya nito, for example, yung mga nasa gilid ng swimming pool. Yung nasa gilid ng swimming pool na yan, na sementado, those are pavement. So for example, hindi yan na-label as ganyan. Okay, hindi na-label ng AI or sira yung label niya. You have to find the pavement attribute that would be sa number 29. And then from there, ile-label natin yung concrete na area or sementado. Walang concrete or walang pave and unpave sa pavement. Okay? Kasi as the name suggests, sementado po yung pavement. Okay? So ile-label lang natin to based sa shape niya. Ito ay kung hindi na label ng AI or kung wasak yung label ng AI. So
So, for example, ganyan. I-label na natin as ganyan and then you're good. But from there, meron tayong isa pang attribute na minsan, kapag residential houses, magkadikit sila ng pavement. Okay? And that would be our swimming pool. Okay? Swimming pool. Nililabel po natin yung swimming pool dito sa stage 2 land cover project. Sino nakakaalam ng rason kung bakit? Bakit natin nililabel yung swimming pool? Kasi it is man-made. Okay? Wala namang swimming pool na gawa ng nature, di ba? Gawa yan ng tao usually kapag swimming pool. So yung gagawin lang natin para sa swimming pool na to is to cut yung area ng swimming pool or yung surface or yung shape ng swimming pool, ikakat lang natin base sa kung ano yung shape niya. And from there, select that one and tag it as swimming pool. Okay? And then you're good na para sa ganyan. Okay? Yan ay para sa mga residential houses. Do you understand? Yung ibang pavement sa residential houses, hindi naman lahat nasa likod lang. Kasi yung ibang residential houses, pinapasemento nila yung harap ng bahay nila or minsan yung gilid. Okay? So depende na lang yun. Lahat ng sementado na area sa mapa, which is hindi ginagamit as road, hindi ginagamit as driveway, hindi ginagamit as ibang attribute, you have to label them as pavement. Wala kayong imimiss. And most commonly, sira po yung label ng AI para doon. Okay? Like for this one, example, the label ng AI as swimming pool, itong bilog na to na maliit. Yung bilog na po na to na maliit, this is a trampoline. Okay? Trampoline po ito, and hindi po natin i-label yan as swimming pool, yung mga bilog na itim na maliliit na yan. Gagawin na natin, i-merge natin yan as much as possible, hanapin ninyo kung meron, and then you have to fix. And this one, this is also not a swimming pool, kasi as you can see, kulay green na yan, grass na yan or something. Okay? And kapag masyadong malaki yung label ng AI na pavement na sira, like for example, this one, syempre, you have to fix for that as well. Understand? Oo, sir. Jacuzzi. Okay, so rare lang siguro tayo makakakita ng jacuzzi dito. Paminsan-minsan lang naman siguro. Pero pag meron, di-label natin as swimming pool kung meron. Yung Okay. color, sir, pwede ba ma-fix yung color ng swimming pool, gawing blue na lang? Hindi. Ayan na yan eh. May kulay blue na tayo ng mga attribute. Meron tayong unpaved road, meron tayong pavement, meron tayong, ayun, inside parking. So, naka-base yan sa kung anong hindi pa nagamit na kulay. So, hindi na po natin pwede palitan yan. Okay? Guys, yung road po natin, mga center island na to, mga driveways, most commonly, okay na po yan. Kasi nagawa na po yung mapa na to as stage 1. Kasi dinadahan-dahan lang po tayo. Kasi hindi pwedeng gawin natin to sa isang project lang from stage 1 to stage 3 kasi mahirap. Okay? So, kaya dinidivide yan into different stages. So, nandito tayo sa stage 2 ngayon. Yung ibang attribute lang natin yung wasak dito. Mostly, kung ano yung pinapagawa sa atin sa stage 2, yun yung mga pinakawasak na attribute. Like, for example, yung mga pavement, swimming pools, para dito pala sa dinidiscuss natin na part, ayan, sira. So, kailangan nyo yung ayusin isa-isa. Okay? Walang mag-o-auto pa sa inyo, please lang. Okay, guys? Next, pagkatapos natin sa pavement and swimming pools, meron po tayong parking lot. Okay? Parking lot. Ano ba yung parking lot? Yung pinaparadahan ng mga Eugene, pamute. Pinaparadahan ng mga sasakyan. Usually, yung parking lots na po na yan, makikita po natin yan, hindi sa residential houses. Makikita po natin yung mga parking lots para sa mga commercial buildings. Okay? Commercial buildings, mga big building, mga minumulti-layer natin, mga ganon. Okay? So dito, sa mapa na to, wala tayong example ng ganyan. Pero dito ata sa isang mapa ko meron. Wait lang. Eto. This one. Okay? This is a commercial area. Okay? Big building na siya. Meron nga siyang long driveway, 'di ba? Meron tayong tatlong category, apat na category sa parking lot. Okay?
Pero hahanapin ko muna kasi medyo marami ito. Meron tayong outside parking, inside parking, tapos, okay, asan yung parking lot dito? Number ano? Ito, number 30 and number 31. Parking paved. Okay? Parking paved, it means sementado po yung parking lot. Okay? Parking unpaved, yun po yung hindi simentado na parking lot. Actually, parang meron ditong example. Saglit. Hanapin ko muna. Off ko muna yung share screen. Saglit.